Si Hitler ay ipinanganak sa Braunau am Inn sa Austria-Hungary at lumipat sa Alemanya noong 1913. Pinarangalan siya dahil sa kanyang paglilingkod sa hukbong Aleman noong unang digmaang pandaigdig kung saan iginawad sa kanya ang Iron Cross. Noong 1919, sumali siya sa German Workers' Party, DAP, na naging unang bersyon ng Partido Nazi. Noong 1921, itinalaga siya bilang pinuno ng Partido Nazi. Noong 1923, sinubukan niyang agawin ang kapangyarihan ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang nabigong kudeta sa Munich at nahatulang makulong ng 5 taon, ngunit mahigit 1 taon lamang ang kanyang ipinagsilbi. Habang nasa bilangguan, nadikta niya ang unang tomo ng kanyang talambuhay at politikal na manifesto na Mein Kampf, Aking Pakikibaka. Pagkatapos ng kanyang maagang paglaya noong 1924, nakakuha siya ng malawak na suporta sa publiko sa pamamagitan ng pagbatikos sa Treaty of Versailles at pagsusulong ng pan-Germanism, antisemitism at anti-komunismo gamit ang kanyang karismatikong oratoryo at propaganda ng Nazi. Madalas niyang inilarawan ang komunismo bilang bahagi ng isang pandaigdigang sabuatan ng mga Hudyo. Pagsapit ng Nobyembre 1932, ang Partido Nazi ang may pinakamaraming upuan sa Reichstag, bagaman hindi pa rin mayorya. Dahil sa panghihikayat ni dating Chancellor Franz von Papen at iba pang konserbatibong politiko, hinirang siya ni Pangulong Paul von Hindenburg bilang Chancellor noong ika-30 ng Enero taong 1933. Pagkaraan nito, noong 23 ng Marso, ipinasa ng Reichstag ang Enabling Act of 1933 na nagpasimula sa pagbabanyuhay ng Weimar Republic tungo sa Nazi Germany. Nang mamatay si Hindenburg noong ika-2 ng Agosto 1934, pinalitan siya ni Hitler bilang pinuno ng Estado at kalaunan ay ginawang isang totalitaryong diktadura ang Alemanya. Sa loob ng bansa, nagpapatupad siya ng maraming rasistang patakaran at naghangad na palayasin o patayin ang mga Hudyo sa Alemanya. Ang kanyang unang 6 na taon sa kapangyarihan ay nagdala ng mabilis na pagbangon mula sa Great Depression, pagtanggal sa mga restriksyong ipinataw sa Alemanya matapos ang unang digmaang pandaigdig, at pagsasanib ng mga teritoryong tinitirhan ng milyon-milyong etnikong Aleman na sa simula ay nagbigay sa kanya ng malawak na suporta. Isa sa mga pangunahing layunin ni Hitler ang Lebensraum, espasyo para mabuhay, para sa mga Aleman sa silangang Europa, at ang kanyang agresibong patakarang panlabas ang itinuturing na pangunahing sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Noong 1 Setyembre 1939, pinamunuan niya ang pagsalakay ng Alemanya sa Poland, na nag-udyok sa Britain at France na magdeklara ng digmaan. Pagkatapos utusan ng pagsalakay sa Unyong Sobyet noong Hunyo 1941, nagdeklara rin siya ng digmaan laban sa Estados Unidos noong Disyembre ng parehong taon. Pagsapit ng huling bahagi ng 1941, sinakop ng puwersang Aleman at mga kaalyado nito ang malaking bahagi ng Europa at Hilagang Aprika. Unti-unting nabawi ng mga alyado ang mga teritoryong ito hanggang sa tuluyang matalo ang Alemanya noong 1945. Noong 29 Abril 1945, pinakasalan ni Hitler ang kanyang matagal ng kasintahan na si Eva Braun sa Führer Bunker sa Berlin. Nagpakamatay silang dalawa kinabukasan upang maiwasang mahuli ng Soviet Red Army. Inilarawan ng historiador at biograpong si Ian Kershaw si Adolf Hitler bilang pagkakatawang tao ng modernong kasamaan sa politika. Sa ilalim ng kanyang pamumuno at rasistang ideolohiya, ang rehimeng Nazi ang responsable sa pagpatay sa tinatayang 6 na milyong Hudyo at milyon-milyong iba pang biktima na itinuring niyang Untermenschen, di ganap na tao, o hindi ka nais-nais sa lipunan. Ang Nazi regime rin ang may kagagawan sa sinadyang pagpatay ng humigit kumulang 19.3 milyong sibilyan at bihag ng digmaan. Bukod dito, tinatayang 28.7 milyong sundalo at sibilyan ang namatay dahil sa mga operasyong militar sa European Theater. Ang bilang ng mga sibilyang nasawi noong ikalawang digmaang pandaigdig ay walang kapantay sa kasaysayan ng pakikidigma
at ito ang pinakamaraming nasawi sa anumang digmaan sa kasaysayan. Noong 21 ng Marso taong 1933, binuo ang bagong Reichstag sa pamamagitan ng isang seremonyang pagbubukas sa Garrison Church sa Potsdam. Ang Araw ng Potsdam ay idinaos upang ipakita ang pagkakaisa sa pagitan ng kilusang Nazi at ng dating elitistang Prussian at militar. Dumating si Hitler na nakasuot ng morning coat at magalang na bumati kay Hindenburg upang makamit ang ganap na kontrol sa politika kahit na wala silang absolutong mayorya sa parlamento. Ipinaboto ng pamahalaan ni Hitler ang Ermächtigungsgesetz, Enabling Act, sa bagong halal na Reichstag. Ang batas, na opisyal na pinamagatang Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, batas para lutasin ang pagdurusa ng bayan at Reich, ay nagbigay sa gabinete ni Hitler ng kapangyarihang gumawa ng mga batas nang hindi kinakailangan ang pag-apruba ng Reichstag sa loob ng 4 na taon. Ang mga batas na ito ay maaaring lumihis sa konstitusyon maliban sa ilang partikular na kaso. Dahil maapektuhan nito ang konstitusyon, kailangan ng Enabling Act ang 2/3 mayorya upang maipasa. Upang walang maging hadlang, ginamit ng mga Nazi ang mga probisyon ng Reichstag Fire Decree upang arestuhin ang lahat ng 81 na kinatawan ng komunista. Kahit na mariin nilang inatake ang naturang partido, pinayagan pa rin nilang lumahok ang KPD sa eleksyon at pigilan ang ilang Social Democrats na dumalo. Noong ika-23 ng Marso taong 1933, nagtipon ang Reichstag sa Kroll Opera House sa gitna ng magulong sitwasyon. Nagsilbing mga gwardya sa loob ng gusali ang mga miyembro ng SA, samantalang sa labas naman ay maraming grupo ang sumisigaw ng mga panawagan at pagbabanta laban sa mga dumarating na miyembro ng parlamento. Matapos mangako si Hitler kay Ludwig Kaas, pinuno ng Center Party, na mananatili kay Hindenburg ang kanyang kapangyarihang magveto, inihayag ni Kaas na susuportahan ng Center Party ang Enabling Act. Ang batas ay naipasa sa botong 444-94, kung saan tanging ang Social Democrats lamang ang bumoto laban dito. Sa pamamagitan ng Enabling Act, kasama ang Reichstag Fire Decree, naging isang de facto na legal na diktadura ang pamahalaan ni Hitler. Sa panganib na magmukhang walang saysay ang sinasabi ko sa inyo na ang National Socialist Movement ay magpapatuloy sa loob ng 1,000 taon. Huwag ninyong kalimutan kung paano ako pinagtawanan ng mga tao 15 taon na ang nakalipas ng sinabi kong balang araw ay pamumunuan ko ang Alemanya. Nagtatawanan pa rin sila ngayon, kasing hangal ng dati, nang ideklara kong mananatili ako sa kapangyarihan. Ito ang sinabi ni Adolf Hitler sa isang British correspondent sa Berlin, Hunyo taong 1934. Sa mga pribadong pag-uusap noong 1939, idineklara ni Hitler na ang Britanya ang pangunahing kaaway na dapat talunin at na ang paglipol sa Poland ay kinakailangang hakbang para makamit ang layuning iyon. Masisiguro nito ang silangang panig at madaragdagan ang lupaing mapapasailalim sa Lebensraum ng Alemanya. Na-offend siya sa garantiya ng Britanya noong 31 noong Marso 1939 sa kalayaan ng Poland, kaya sinabi niya, "Ihahanda ko sila ng inuming demonyo." Sa isang talumpati sa Wilhelmshaven para sa paglulunsad ng barkong pandigma na Tirpitz noong Abril 1, nagbanta siyang ipapawalang bisa ang Anglo-German Naval Agreement kung ipagpapatuloy ng Britanya ang paggarantiya sa kalayaan ng Poland na itinuturing niyang patakaran ng pagpapalibot sa Alemanya. Ang Poland ay dapat maging isang estadong satellite ng Alemanya o kaya'y gawing walang laban upang masiguro ang silangang panig ng Reich at maiwasan ang posibleng blockade ng Britanya. Nais muna ni Hitler na gawing estadong satellite ang Poland, ngunit nang tumanggi ang pamahalaang Polish, nagpasya siyang salakayin ito at ginawa itong pangunahing layunin ng panlabas na politika noong 1939. Noong 3 ng Abril, inutusan ni Hitler ang militar na maghanda para sa Fallweiss, Case White, ang plano sa pagsalakay sa Poland sa 28 ng Agosto. Sa isang talumpati sa Reichstag noong 28 ng Abril,
Tinalikuran niya ang Anglo-German Naval Agreement at ang German-Polish Non-Aggression Pact. Ayon kina William Carr, Gerhard Weinberg at Ian Kershaw, isa sa mga dahilan ng pagmamadali ni Hitler sa digmaan ay ang kanyang takot na mamatay ng maaga. Paulit-ulit niyang sinasabing kailangan niyang pangunahan ang Alemanya sa digmaan bago siya tumanda dahil maaaring kulang sa lakas ng loob ang kanyang mga susunod na leader. Nabahala rin siya na ang pagsalakay sa Poland ay maaaring magbunsod ng maagang digmaan laban sa Britanya. Ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang foreign minister at dating embahador sa London, Joachim von Ribbentrop, na hindi tutuparin ng Britanya at Pransya ang mga pangako nito sa Poland. Dahil dito, noong 22 ng Agosto 1939, inutusan ni Hitler ang pagsasagawa ng mobilisasyong militar laban sa Poland. Kinailangan ng planong ito ang tahimik na suporta ng Unyong Sobyet at ang paktong di paglusob, Molotov-Ribbentrop Pact, sa pagitan ng Alemanya at Unyong Sobyet sa pamumuno ni Joseph Stalin, ay naglalaman ng lihim na kasunduang hahatiin ng Poland sa dalawang bansa, taliwas sa prediksyon ni Ribbentrop na tatalikuran ng Britanya ang ugnayan nito sa Poland. Nilagdaan ng Britanya at Poland ang Anglo-Polish Alliance noong 25 noong Agosto na 1939. Dahil dito, kasama ng balita mula sa Italia na hindi tutuparin ni Mussolini ang Pact of Steel, ipinagpaliban ni Hitler ang pagsalakay mula 25 ng Agosto tungong Setyembre 1. Sinubukan ni Hitler na kumbinsihin ang Britanya na manatiling walang kinikilingan sa pamamagitan ng pag-aalok ng non-aggression guarantee noong 25 ng Agosto. Pagkatapos nito, inutusan niya si Ribbentrop na magbigay ng huling planong pangkapayapaan na may imposibleng maikling palugit upang masisi ang Britanya at Poland sa pagsiklab ng digmaan. Noong Setyembre 1 ng taong 1939, sinalakay ng Alemanya ang kanlurang Poland sa dahilan na hindi ibinibigay ang kanilang hiling ukol sa Free City of Danzig at ang karapatan sa extraterritorial roads sa Polish Corridor na isinuko ng Alemanya sa ilalim ng Treaty of Versailles. Bilang tugon, nagdeklara ng digmaan ng Britanya at Pransya noong 3 ng Setyembre, bagay na ikinagulat ni Hitler na agad na nagtanong kay Ribbentrop. Ngayon ano na? Hindi agad kumilos ang Britanya at Pransya at noong 17 ng Setyembre, sinalakay ng mga puwersang Sobyet ang silangang Poland. Ang pagbagsak ng Poland ay sinundan ng tinawag ng mga mamamahayag na Phony War o Sitzkrieg, nakaupong digmaan. Inutusan ni Hitler ang dalawang bagong Gauleiter ng hilagang kanlurang Poland, si Albert Forster ng Reichsgau Danzig, West Prussia, at Arthur Greiser ng Reichsgau Wartheland, na i-Germanis ang kanilang mga teritoryo, walang tanong-tanong kung paano nila ito gagawin. Sa lugar ni Forster, kailangan lamang pumirma ng mga etnikong Polako na may dugong Aleman sila. Samantala, si Greiser ay sumang-ayon kay Himmler at nagpatupad ng kampanyang etnikong paglilinis sa mga Polako. Nagreklamo pa ito na pinapahintulutan ni Forster ang libu-libong Polako bilang lahi ng Aleman at sinisira nito ang kadalisayan ng lahi. Hindi nakialam si Hitler. Itinuturing ito ng mga historiador bilang halimbawa ng teoryang working towards the Führer, kung saan nagbibigay lamang si Hitler ng malalabong utos at inaasahang ang mga tauhan niya ang gagawa ng konkretong patakaran. Nagkaroon din ng alitan sa pagitan ni Himmler at Greiser na pabor sa malawakang etnikong paglilinis at ni Göring at Hans Frank, Gobernador-General ng sinakop na Poland, na nais gawing kamalig ng Reich ang Poland. Noong 12 ng Pebrero 1940, pansamantalang nagwagi ang pananaw ni Göring at Frank na nagpatigil sa nakasisirang malawakang pagpapaalis ng tao. Ngunit noong Mayo 15, 1940, naglabas si Himmler ng memo na Some Thoughts on the Treatment of Alien Population in the East na nananawagan sa pagpapaalis ng lahat ng Hudyo sa Afrika at pagbababa sa populasyon ng Polako bilang isang uring walang pinunong manggagawa.
Tinawag ni Hitler ang memo na mabuti at tama at ipinatupad ang Himmler-Greiser policy. Pinapaikli ng bahagya para sa haba, ngunit kumpleto ang konteksto. Noong ika-9 ng Abril, sinalakay ng Alemanya ang Denmark at Norway. Sa parehong araw, ipinahayag ni Hitler ang paglikha ng Greater Germanic Reich, ang kanyang bisyon ng pinag-isang imperyo ng mga bansang Germanic sa Europa. Noong Mayo 1940, sinalakay ng Alemanya ang France at sinakop ang Luxembourg, Netherlands at Belgium. Dahil sa tagumpay, sumali si Mussolini sa panig ni Hitler noong ika-10 ng Hunyo. Lumagda sa armistice ang France at Germany noong 22 ng Hunyo. Ayon kay Kershaw, pinakamataas ang kasikatan ni Hitler sa Alemanya nang bumalik siya mula Paris noong ika-6 ng Hulyo. Nagpatuloy ang Britanya sa pakikipaglaban matapos mapilitang lisanin ng France sa Dunkirk. Nagpadala si Hitler ng mga mungkahing pangkapayapaan sa bagong punong ministro na si Winston Churchill. Ngunit nang tanggihan ito, nagsimula ang serye ng pambobomba sa RAF at kalaunan ay ang tinatawag na Blitz sa London. Noong 27 ng Setyembre 1940, nilagdaan ang Tripartite Pact ng Japan, Germany at Italy na kalaunan ay sinamahan ng Hungary, Romania at Bulgaria, ang Axis powers. Nabigo si Hitler na isama ang Soviet Union sa anti-British bloc matapos ang pag-uusap ni Hitler at Molotov noong Nobyembre, kaya inutusan niyang maghanda para salakayin ang Unyong Sobyet. Noong 1943, matapos ang paglusob ng Allied forces sa Sicily, inalis si Mussolini sa kapangyarihan at nag-surrender si Badoglio sa Allies. Mula 1943-1944, patuloy na umatras ang hukbo ni Hitler sa silangan. Noong ika-6 ng Hunyo 1944, nagsagawa ang Allies ng Operation Overlord, ang malaking paglusob sa Normandy. Maraming opisyal ng Alemanya ang naniwalang tiyak na ang pagkatalo at ang pagpapatuloy kay Hitler ay magwawasak sa bansa. Mula 1939-1945, maraming tangkang pagpatay kay Hitler, kabilang ang pinakasikat, ang July 20 plot noong 1944. Binasag ang balak ng mailipat ang bomba sa likod ng matibay na paa ng mesa, kaya nakaligtas si Hitler. Pumatay siya ng mahigit 4,900 sa mga pinaghinalaan. Sa mga huling araw ng Abril 1945, habang papalapit ang mga tropang Sobyet sa Berlin, tumindi ang pagnanais ni Hitler na maiwasang mahuli ng buhay. Noong Abril 30, nang nasa loob na ng 500 metro ang mga Sobyet sa Reich Chancellery, binaril ni Hitler ang sarili sa ulo at kumagat si Eva Braun sa cyanide capsule. Ayon sa utos ni Hitler, sinunog ang kanilang mga labi sa hardin ng Chancellery habang nagpapatuloy ang pagsabog ng artilyeriya. Pinalitan siya ni Karl Dönitz bilang Head of State at ni Goebbels bilang Chancellor. Noong gabi ng Mayo 1, nagpakamatay si Goebbels at ang kanyang asawa matapos patayin ang kanilang 6 na anak gamit ang cyanide. Sumuko ang Berlin noong ika-2 ng Mayo. Paulit-ulit na inilibing at hinukay ng mga Sobyet ang labi ng pamilya Goebbels, General Hans Krebs, at ang aso ni Hitler na si Blondie. Ang sinasabing labi ni Hitler at Braun ay malamang na bahagi ng maling impormasyon ng Sobyet. Walang ebidensya na may natagpuang malinaw na labi nila maliban sa dental bridges.